Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya. Nilait ninyo ang inyong lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula. At dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kaniyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalagdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagdala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buwan ng Oktubre ay kilalang buwan ng Santo Rosario. Naalaala ko na noong kami ay mga bata pa, tuwing Oktubre ay dinadasal namin sa school ang Santo Rosario, isang mystery ng rosary kada simula ng isang subject. Ngayong araw, ika-7 ng Oktubre ay ang kapistahan ng mahal na ina ng Santo Rosario. Noong unang panahon, ito'y kapistahan ng Our Lady of Victories. Magkaugnay ang dalawang kapistahang ito. Noong 1571, nagkaroon ng malaking digmaan sa dagat sa Lepanto. Natalo ng puwersa ng mga Katoliko ang mas malaki at mas maraming puwersa at mas ng mga barko ng mga Ottoman Turks. Hinikayat ng Santo Papa Pio XV na magdasal ng Santo Rosario ang mga Katoliko upang tulungan ang kanilang mga barko sa digmaan. Dahil sa pagdadasal nila, bumago ang ihip ng hangin at natalo ang mga Muslim at nahadlangan ang kanilang banta na pasukin ang Europa. Kinilala ng Santo Papa at ng mga Kristiyano na ang victory na ito ay dahil sa tulong ng mahal na ina. Kaya tinagurian October 7 na Feast of Our Lady of Victories. At pinalitan naman ito ng Feast of Our Lady of the Holy Rosary kasi dumating ang victory sa pamamagitan ng Rosary. Sa Pilipinas, may kapistahan din tayo sa October 7 ng tawag natin ay La Naval.
Dito naman natalo ng iilang mga barkong Kastila at Pilipino ang mas bago at malalaking barkong Dutch na pumasok sa Manila Bay noong 1646. Ito ay dahil din sa pagdarasal ng mga Kristiyano sa Maynila ng Santo Rosario. Ang mga Dutch ay mga Protestante at gustong sakupin ang mga Katoliko sa Pilipinas. Napigilan sila sa balak na ito ng pagdadasal ng rosary ng mga tao. Patuloy natin binabasa ang pahayag ni Baruch, ang sekretary ni Propeta Jeremias. Ito ay sinulat noong natalo na ang mga Hudyo ng mga Babylonians at pinabagsak ang Jerusalem at sinira ang templo ng Diyos. Sinabi ni Baruch na ito ay dahil hindi sila naging tapat sa Diyos. Sinabi ni Baruch, ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa kanila, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Naghandog sila sa mga demonyo noong ang sinasamba nila ay ang mga Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa at hindi si Yahweh na siya lang ang tunay na Diyos. Inilarawan ni Baruch ang Jerusalem na tumatangis dahil sa kanyang mga anak. Ang mga Hudyo ay parang mga anak ng lungsod ng Jerusalem na kanyang pinalaki at inalagaan. Ngayon kinuha na sa kanya ang kanyang mga anak. Dinala sila sa ibang mga lungsod. Kaya nasabi ng Jerusalem, naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Pero hindi nawala ng pag-asa ang ina na si Jerusalem. Kaya nanawagan siya, lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Napakalakas ang tiwala niya sa habag at katapatan ng Diyos. Committed ang Diyos sa kanyang bayan. Hindi niya sila hahayaang wasak. May mga panahon na tayo ay nakararanas ng kabiguan. Huwag natin sisihin ang Diyos. Madalas, tayo din ang may dala nito. Tayo rin ang may kagagawa nito. Pero kahit na kasalanan natin, nandyan ang Diyos na nagpapatawad sa atin. Kaya may pag-asa. Matuto tayo sa ating pagkakamali. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at manalig sa Kanya. Mas malaki ang Kanyang pagmamahal sa atin kaysa ating kasalanan. Abangan natin ang ating kaligtasan. Ang Diyos natin ay manliligtas. Ang pangalan ng Diyos na naging tao ay Jesus, na nangangahulugan na manliligtas. Hindi man tayo makaahon sa ating pagsisikap sa kasamaan sa ating ring kagagawan. Nandiyan ang awa ng Diyos. Maganda ang salita ni Baruch. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito ay siya ring magkakalob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas niya. Sinabi ni Propeta Isaías, ang kamay na humampas sa inyo ay siya ring kamay na magpapagaling sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na makinig sa iyong panawagan. Ang kahirapan na dinadanas namin ay iyong pananawagan na kilalanin namin ang aming pagkakamali at manalig kami sa iyo na ang hangarin lamang ay kami ay iahon at iligtas sa anumang kasamaang dinadaanan namin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.